good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong, sign in. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong mga pinagkakaabalahan, sana'y lagi po kayo nasa mabuting kalagayan, kasama at kapiling ng inyong mga mahal sa buhay. Tara, samahan nyo ko sa maikling oras na ating podcast, no? Pero bago yan, gusto ko lang i-shoutout yung mga nakasama natin noong kaninang maga, no, sa LS, no? Si Maylene, yan, si Alex Ginto, Keep It Real, of course, thank you very much, Teacher Mark Reacts, no? Kay Teacher Mark na dumalaw po sa atin, at kay Paku, no, na dinalaw tayo, no, dinalaw yung ating LS. Actually, isa siya sa aking mga moderators, and of course sa mga moderators ko na rin, kay Journey, Perfect Defect, no, na nandun. Sila yung nakita ko nandun kanina, and may nakalimutan pa ba ako? O yun, kay Marie at kay Mio or Mayo. Yan, salamat sa pagsama niyo sa akin, no, sa aking ginawang LS kanina. Ngayon, tuloy na tayo. Tuloy na yung ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkalabas ng arrest warrant kay Apollo Kibuloy, no? Kasi dapat nakaraan natin itong pinag-usapan, no? Kaya lang mas inuna natin yung inuna natin yung tungkol sa nangyari sa Senate, no? Yung particular yung pag-walkout ni Senator Tulfo dun sa ginawang hearing sa committee ni Senator Otto de la Rosa. So let's do it, no? Panoorin natin yung balita, and then kaya dati gagawa tayo ng magbibigay tayo ng commentary reaction. So let's do it. Walang piyansa at posible pang makulong habang buhay si Pastor Apollo Kibuloy kapag napatunayang guilty sa kasong qualified trafficking na isinampa sa kanya sa Pasig. Bukod pa riyan, pinapaaresto na rin ng Senado ang self-appointed Son of God. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kinasuhan na sa magkahiwalay na korte ng Davao City Prosecutor's Office ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Naharap ang pastor sa kasong sexual abuse at pangmamaltrato sa korte sa Davao City, habang Department of Justice nang nag-endorse ng kasong qualified human trafficking sa korte sa Pasig. Ang mga kasong yan may kaugnayan sa mga umano'y pang-aabuso sa mga membro umano ng Kingdom of Jesus Christ ng pastor. Bukod kay Kibuloy, akusado rin sa mga kaso ang 5 niyang kasama na sina Jacqueline Roy, Crescente, Pauline at Ingrid Canada at isang Silva Simanes. Ang mga kasong sinampa sa kanila sa Davao may piyansang 180,000 pesos para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman sa pagmamaltrato. Pero kung mahatulang guilty sa qualified trafficking, non-bailable o hindi pwedeng magpiyansa si Kibuloy. Pwede pa siyang habang buhay na makulong at pagmultahin ng hanggang 5 milyong piso. Bukod sa mga isinampa sa kanya sa korte, pinaaresto na rin ngayon ng Senado ang pastor. Pirmado na nga ni Senate President Mig Zubiri ang arrest warrant dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng komite ni Senator Riza Hontiveros. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, iginagalang nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw lahat ng kampo nila para maipaglaban at maprotektahan ang mga karapatan ng pastor. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ayan, so yun, clear sa news na nasampahan na nga siya ng kaso, no? Dalawa sa prosecutor office sa Davao City. Yung isa is a maltreatment, and second one is sexual abuse, no? So yung sa sexual abuse is merong bill na 180,000, and yung sa maltreatment is 80,000, no? Pero if found guilty nga, sabi no bill yan. And yung dito naman sa dyan sa Manila, no, sa Manila,
nagsampa na rin ng kaso ang DOJ, human trafficking naman, no. Sinampa nila yan sa Pasig City Prosecutor's Office, I guess, no. Din yata nila, is it Pasay yata or Pasig, I think it's Pasay, pero ano pa man yun, no, at least na isampa na yung kaso. Siguro balikan lang natin ng konti para mas sigurado, baka ma-fake news tayo kung Pasay or Pasig. Walang piyansa at posible pang makulong habang buhay si Pastor Apollo Kibuloy kapag napatunayang guilty sa kasong qualified trafficking na isinampa sa kanya sa Pasig. Ayun, Pasig nga, Pasig. So, nagsampa ang DOJ ng human trafficking, no, sa Prosec Office ng Pasig City, no, laban kay Kibuloy. So, no billion. So, if found guilty, hindi lang yon, ay kung mahatulan siya, no, reclusion perpetua yun, plus meron pang multa na 5 million pesos. So, medyo mabigat, no. Mabigat yung kasong kinaharap ni Kibuloy. And hindi lang yan, sinabi rin nga na nagsampa na rin or na-i-release na rin yung order ng Senate na para arestuhin, no, si Kibuloy, no. Basahin lang natin to, no. Senate orders arrest and detention of Kibuloy, no. Apollo Kibuloy, the self-proclaimed appointed son of God, has found himself entangled in a web of controversy as allegations of rape and human trafficking swirl around him. The Filipino religious leader who heads the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, has been ordered and arrested and detained at the Senate, marking a significant escalation in the legal scrutiny he faces. Sabi pa rito, the Senate decision to order Kibuloy's arrest and detention comes after his repeated refusal to cooperate with the Chamber's investigation into the allegations against him. Despite being summoned to appear before the Senate to address the accusations, Kibuloy has remained defiant, asserting his innocence and dismissing the proceedings as a smear campaign orchestrated by his detractors. The case also underscores broader issues surrounding the intersections of religion, power, and accountability. Religious leaders often wield significant influence over their followers, which can make them both revered figures and susceptible to abuse. When allegations of misconduct arise within religious organizations, they can be met with reluctance or resistance to investigate, further exacerbating the harm inflicted on the victims. So, ito po yung arrest warrant. Basahin na rin siguro natin. Nakalagay dito, Congress of the Philippines, Senate, Pasay City, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Dito na tayo sa order. For unduly refusing to appear despite due notices at the hearing of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on January 23, February 19, and March 5, 2024, and for merely sending his counsel to appear for him without justifiable reason, and thereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse. Therefore, upon motion of the undersigned chairperson and seconded by Senator Aquilino Coco Pimentel III, the committee during the March 5, 2024 hearing hereby cites Pastor Apollo Kibuloy in contempt of the committee and of the Senate, and order arrested and detained at the office of the office of the Sergeant at Arms until such time that he will appear and testify in the committee or otherwise purges himself of that contempt. The Sergeant at Arms is hereby directed to carry out and implement
this order and make a return hereof within 24 hours from its enforcement. So ordered, issued this 19th day of March 2024 at the city of Pasay, signed Chairperson Risa Hontiveros, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, approved by Juan Miguel Migs Zubiri, Senate President. So, yung reason bakit siya na-contempt dahil 3 beses siyang hindi dumalo sa Senate inquiry, in aid of legislation last January 23, February 19, and March 5, na instead na siya ang mag-appear, ang dumadalo lang ay ang kanyang mga lawyers, and yun na reason kaya siya na-cite in contempt. At yun naman ay alam naman natin nangyari nung March 5, nagkaroon ng objection si Senator Robin Padilla, and was noted by Chair Risa Hontiveros, and so dahil may objection, meron silang 7 days, para mai-reverse yung citing contempt kay Quiboloy. But unfortunately, hindi nila na-meet yung numbers. Kaya hindi na-meet na Senator Padilla yung numbers, kaya natuloy yung paglabas ng arrest warrant laban kay Quiboloy. And actually, nag-request pa yata yung grupo ni Quiboloy ng show cause, so binigyan ng Senate ng time para mag-present sila ng show cause or para hindi i-cite in contempt si Ginoong Quiboloy. But hindi yata na-satisfied yung committee ni Senator Risa Hontiveros dun sa reason nila kung bakit hindi kailangan i-contempt si Quiboloy. And so, because of that, natuloy nga yung arrest warrant, at hindi ko alam kung na-serve na ng Sergeant at Arms, kung na-enforce na nila yung arrest warrant kay Quiboloy, kasi after the 7 days ng rally sa Liwasang Bonifacio, wala na tayong nabalitaan kung asa na ba si Quiboloy, asa na yung nasa Davao pa rin ba siya. We don't know, we don't know, and we don't want to speculate, nasa kamay na yun ng Senado, and sa akin naman, gaya nga ng aking nabanggit before, never ko naman sinabi na guilty na agad si Quiboloy, kasi meron tayong presumption of innocence, hindi naman dahil sa, of course, sabi ko nga, ang Senate hindi naman yan judicial trial, hindi naman yung korte, para magbigay ng verdict whether he's guilty or not. Nagkakaroon ng hearing dyan is yung hearing na sinasagawa sa Senate is in aid of legislation to create laws, to amend laws, yun ang mga purposes niyan. And I think na-lay down naman ni Senator Hontiveros yung purpose bakit kailangan dinggin yung issue about kay Quiboloy, dahil una yung sa labor na sinasabi niya na baka mayroong pang-abuso na pagdating sa voluntary ng mga members, and second nga is yung tungkol sa abuse, yung sexual abuse, yung tungkol sa human trafficking. Yun ang dahilan kung bakit gustong dinggin yan sa committee ni Senator Hontiveros, na according to her, gusto niya palakasin pa na maproteksyonan yung sa mga pang-aabuso laban sa human trafficking and sexual abuses. And yun nga, kaya nga nasabi ko kanina is para ma-determine ayon sa kanya yung tungkol sa labor code,
when it comes to sa mga nagvo-volunteer. So, sa akin naman kasi, wala naman sigurong problema kung dumalo na si Ginoong Kibuloy since andyan na yung arrest warrant, no? Kasi for me, he is not just an ordinary citizen na iniimbitahan sa Senado na para harapin yung mga testimonies or yung mga accusations sa mga witnesses against him, kundi siya isang religious leader, di ba? Sabi nga niya, siya isang appointed son of God. So, bilang religious leader, di ba, dapat ikaw ang unang kakitaan ng kababaan loob, di ba? Kung inosente ka naman, then you have your day to prove that sa korte dahil nga meron namang sinampang kaso laban sa iyo. So yung pagpakita mo lang sa Senado, no, malaking bagay na 'yon. It's sign of humility, and syempre, 'di ba? If you feel naman na what do you call this, malalabag yung karapatang pantao mo, pwede ka namang invoke your right in self-incrimination or invoke your right against self-incrimination, di ba? Pwede naman yun eh. And I know, magaling ang mga abogado ni Ginoong Kibuloy, and sabi nga nila they will do everything, no, para syempre maprotektahan yung karapatan ni Kibuloy since sila ang legal team, sila yung mga abogado. And yun naman talaga ang trabaho ng mga abogado, no? Na protektahan yung karapatan ng kanilang mga kliyente. Ngayon, with regards naman sa safety ni Kibuloy sa pagpunta doon sa Senado, alam mo yun, napakaswerte rin itong taon to eh. Sana lahat ng resource person or lahat ng mga hinihiling na umattend ng hearing dyan sa Senado kagaya ni Kibuloy, no? Sapagkat una, nakita natin kung paano siya pinoprotektahan. I-deny man ni Senator Padilla, pero sabi nga actions speak louder than words, di ba? Halata naman na pinoprotektahan niya si Kibuloy, at hindi naman bagamat i-deny niya, pero binigyan din naman niya na matagal na sila magkaibigan ni Kibuloy, at sabi niya ang kaibigan ay kaibigan hanggang sa huli, di ba? So sana nga, no, lahat ng mga resource person may mga ganyang klaseng pagtrato, no? At hindi lang naman si Senator Revilla ang naggagarantiya kay Kibuloy, maging si Senator Bato de la Rosa, no? Sabi nga niya in-encourage siya dumalo ng hearing si Kibuloy, no, na pag dumalo siya protektado siya, no, kaya siyang protektahan or ino-offer ni Bato yung service niya sa kanya para protektahan siya. So pakinggan natin yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa tungkol dyan. Takot siya na underpaid yung buhay niya. I can be his security. I can secure him while he's in the Senate. Yeah, I can offer myself as his security kung pupunta siya dito. Just for him to be physically present in the hearing. Pero kung ayaw niya, the final decision is with him. So again, tayo maliit na tinig lang, no? Kay Ginoong Kibuloy, since you claim na you're the appointed son of God, so dapat makakitaan sa iyo yung pinipreach mo, di ba? Yung humility, di ba? Ayaw kita i-compare kay Christ dahil napakalayo ni Christ sa'yo, pero yun na lang siguro. Kung talaga sasabi mo inosente ka at sincero ka na kaya mong harapin ang kaso mo, bagamat yung kaso mo sa Amerika ay kinakailangan pa yata ng extradition
treaty para humarap ka doon, no? Dahil sa hindi mo nga hinarap, no? Ay, ito na naman lang sa Senate, patunayan mo yung sinseridad mo at yung pagiging religious leader mo, di ba? Sa harap ng mga followers mo or sa harap ng inyong mga faithful, no? Sana humarap ka na sa Senado. Kahit i-invoke mo na lang yung rights mo against self-incrimination, okay na yun. Makita ka lang, di ba? At least, di ba, maging good example ka as a religious leader, no? Ayan, so ayan lang ang aking mako-comment, and yun nga lagi ko sinasabi, napakaswerte nito si Kibuloy. Sana all, no, na mga resource person, no, pag ganyan meron din sanang mga poprotekta sa kanila, no, or tutulong. It's not tutulong, it's more of may makakapag-assure sa kanila ng kanilang na mapoprotektahan yung kanilang karapatang pantao, no. So yan, with that, before we end, in-invite ko po uli kayo na please do watch our LS, no, our live talk show. This is live, okay, live talk show, the Discourse Digest with Mang Temyong, and I am Sean Wayne, every Sunday 9 p.m. and ilambing ko na rin po sa inyo yung mornings and late nights with Vince and Ira every Tuesday 8 a.m. po yan. And don't forget po to like, share, and subscribe dito po sa Mang Temyong's or The Viewpoint with Mang Temyong's. And isa na lang po talaga, promise, meron po kasi akong Facebook page. Actually, mas nauna yan kaysa dito sa YT channel, no? So kung kayo po ay may Facebook, no, please visit yung The Viewpoint with Mang Temyong, no. You can use yung link, no, yung facebook.com/theviewpointmangtems. Yan. And i-direct na po kayo yan dun sa aking Facebook page. Ayan. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa aking pag-LS. Again, may God bless us all. Stay safe, and may you have a wonderful day ahead. This is Mang Temyong. Bye.